Oo yun, miss ko tong channel ko ah. Yung mga idol, nandito tayo sa Sabana ngayon kung saan ako naka-duty. At break lang tayo, lunch break, kaya saglit lang to. Order lang ako ng pagkain ko dito ngayon sa Everglow. At may nakita akong pwesto ron sa labas, baka doon tayo kumain ng tanghalian natin. O yun mga idol, nakuha na natin yung pagkain natin at doon tayo pupwesto. Yun, medyo maganda pumwesto doon at maginhawa siguro habang ako makain ako pwede tayo magkwentuhan doon mga idol. Yun, musta mga idol? Gaya nga nasabi ko na-miss ko tong channel ko na to. Medyo napatutok tayo dun sa Facebook page natin So ito yung tayo manok lang dito. Ito lang yung hindi maganda rito pag nasa public kang ganito, maglalapitan sa iyo yung mga manok. So yun mga idol, ito lang makakain natin dito. Siyempre yung putahe nila jerk. Pero pinalagyan natin ng gulay para balance. So yun, kain na tayo. Unang subo. Umay agad. Ganda tong lugar na to mga idol, para kang nasa Baguio Yan nyo. Mga pine tree. Tapos yung mga manok, aali-alikid sa paligid mo. Kasi may kinakain ka nga. Abangers ba? Grabe yung nangyayari ngayon sa Canada ng mga idol. Ang dami napapauwi. Lalo na yung mga naka-student visa. Yung pathway na student visa. Yung ginamit nila para mag-aral doon. At the same time magtrabaho. Pero ngayon, dahil nag-iba yung policy, kailangan nilang umuwi. Kaya swerte pa rin kami nandito sa Cayman Island dahil walang problema dito. Nga pala mga idol, meron tayong isang subscriber sa Jeddah. Shoutout sa iyo, shoutout sa iyo Miss Shally Pagadillo, kung di ako nagkakamali, dyan sa Jeddah. Kung pwede raw i-content ko yung paano yung proseso ng isang aplikante na nasa ibang bansa na nasa labas na ng Pilipinas, cross country ba, kaya yun pag-usapan natin mga idol, cross country, paano ba ang proseso niyan. Oh my, para sa akin mas mainam yung cross country application kesa dun sa magmumula ka sa atin sa Pilipinas. Mas madali, mas matipid, kasi pag cross country ka, ang kailangan mo na lang na requirements yung police clearance at hintayin mo na lang yung work permit mo. Unlike sa Pilipinas, andyan na yung mga ibang requirements. Kailangan mo pang kumuha ng polo, kailangan mo pang mag PIDOS. Pag cross country ka, no need na yon.
Once na dumating yung work permit mo, pwede ka na pabook patawid dito sa Cayman Island. At pag cross country ka, hindi ka na rin dadaan dun sa agency. Kalimitan kasi dito may mga ka-tie up na agency sa Pilipinas, yung mga nagpa-process ng papel dito. So minus mo na yun, minus agency, minus polo, minus PIDOS. Ang kailangan mo na lang employer na magbibigay ng work permit sa iyo. Paano nga sisimulan ng isang kabayan na nasa labas na ng Pilipinas yung pag-a-apply dito para nga mapag cross country kung saan man bansa sila naroon? Unang-una, syempre kailangan natin magkaroon ng employer. Kaya kung meron kayong mga kaibigan, kakilala na nandito na sa isla, pwede nyo ipapasa yung mga resume sa mga legit recruitment agency or consultants dito sa isla. Gaya na nga niya na RDM, legit yan dahil ayan po yung nag-process ng papel ko nung ako nasa Pilipinas pa. At hanggang ngayon existing at nagpapatuloy yung kanilang serbisyo, paglalakad, pag-a-assist sa ating mga OFW papunta rito sa Cayman Island. At nandyan din si au pair. Baka may mga kakilala kayo na malapit sa mga agency na yan, pwede nyo ipapasa yung inyong mga resume para ma-line up kayo. Kung meron man silang mga hiring, kayo na yung susunod na i-assist nila. So ano ba yung dapat ihanda ng isang OFW na gustong tumawid dito sa Cayman Island? Ihanda nyo na yung mga police clearance nyo dahil kailangan yan sa mga application ng inyong mga permit dito sa isla. Kaya kung saan bansa man kayo naroon, kumuha na kayo ng inyong mga police clearance. Tapos maisingit ko na rin, kung kayo nang nasa Pilipinas at kayo papunta na rito, may mga application na pala kayo papunta rito sa isla, lagi kong sinasabi na dyan pa lang po sa Pilipinas, kumuha na kayo ng ating TOEIC English test. Dahil iba yung nakarating ka dito na wala ka nang iisiping English test, dahil meron na naman tayong kababayan dito na medyo nagka-problema sa English test at ilang beses siyang nag-try pero bumagsak. Ilang times siyang nag-take, siguro mga 5 times bago niya nakuha yung passing score. Sayang din yung gagastusin natin doon mga idol, dahil ang test fee, exam fee 125 CI. Medyo mabigat sa bulsa mga idol, lalo na kung nagsisimula pa lang tayo dito sa isla at wala pa tayong full-time job. Kalimitan kasi dito mga idol na pupunta rito, lalo na sa mga cleaning companies, mga 5 oras, ganun lang, 4 na oras. Swerte na kayo kung may full time agad kayo pupunta rito. Pero mabigat pa rin dahil kararating nyo lang, kailangan nyo ng pera. Tapos magagastosan kayo ng 125 ilang beses, diba? Sayang yon. Kung kumuha na kayo dyan sa Pilipinas, pasado na kayo, wala na kayong problemahin pagdating nyo dito. At speaking of TOEIC English test, meron tayo diyang kabayan sa Pilipinas na nag-a-assist sa inyo para kumuha ng para magpa-appointment ng inyong TOEIC English test. Ito po, kontakin nyo lang po si Miss AG. Legit po yan, siya yung po yung nag-assist sa aking asawa bago pumunta rito, at katunayan yung asawa ko nandito na. At mag-take na kayo kung kayo paalis pa lang, dyan pa lang sa Pilipinas, mag-take na kayo ng TOEIC English test. Ayan po, si Miss AG, i-assist kayo niyan. Legit. So balik tayo dun sa cross country. Kailangan nyo nga po kumuha ng police clearance nyo. Tapos antayin nyo na yung work permit. Pwede na kayo pabook pag lumabas na yung work permit nyo. Pero syempre mga idol, kailangan handa pa rin tayo sa gastusin. Dahil magastos po talaga mag-apply dito sa Cayman Island. Kahit nandyan tayo sa labas na ng Pilipinas, o yung cross country nga na tinatawag, may gastos pa rin po lalo't dadaan tayo sa mga consultant agency na yan.
consulting agency na yan, meron silang tinatawag na processing fee. Gaya nga nasabi ko noon, processing fee kasi lalakarin lang personal yung mga application nyo. Sila yung magkapasa dun sa mga office dito sa work. Tapos may mga inuupahan silang tao na maglalakad nun, at may inuupahan silang mga opisina. Kaya more or less gagastos kayo ng 1,500 CI pataas sa processing fee plus yung mga ticket nyo. Ayun lang mga idol. Pero napakaswerte nyo na kung meron kayong mga kamag-anak, kaibigan dito na meron silang may aalok sa inyo na mga employer, at sagot na ng employer yung mga permit na yan. Kaya lang man tayo nagbabayad ng medyo mahal sa mga agency rito, kasi nga yung mga gastusin din nila, kailangan rin nilang kumita. Kaya shoutout sa inyo sa mga subscriber natin na nandyan sa Middle East, mayroon pa dyan sa Hong Kong, sa Brunei, mga nababasa natin yung comment ninyo. Shoutout po sa inyo, at wag pong mawala ng pag-asa na kayo makarating dito. Sabi ko nga, samahan ng dasal yung ating mga pangarap. Siguro hanggang dito muna mga idol, hanggang sa muli. Let's continue to share the love, the legacy, and let's promote.